Disclaimer, ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Sa isang maliit na baryo sa Boquerin, may isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Enrico. Siya'y kilala sa buong lugar bilang mabait at matulungin sa lahat, lalo na sa mga bata. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, siya'y pinalayas ng kanyang sariling mga anak. Ako ba? Ako ba'y wala ng halaga sa sariling dugo ko? Malungkot na tanong ni Lolo Enrico sa kanyang sarili. Si Lolo Enrico ay iniwan sa lumang bahay nila. Kahit malungkot, hindi niya pinabayaan ang kanyang puso. Isang gabi, may 3 sanggol na kambal na naiwan sa harap ng kanyang pintuan. Lolo, tulungan niyo po kami. Lolo, ang nanay at tatay namin, wala na po sila. Please po. Lolo, hindi po namin gusto na mag-isa. Huwag kayong mag-alala mga apa. Dito sa akin, ligtas kayo. Bagamat siya'y matanda na, tinanggap ni Lolo Enrico ang 3 sanggol sa kanyang bahay. Pinakain niya sila, pinatulog at pinalaki na parang sariling mga anak. Hindi niya alintana ang hirap o kakulangan ng pagkain. Lumipas sa mga taon, si Lindo ay lumaking masayahin at malambing. Si Lizardo, malakas at palaban. At si Alday, mabilis matuto at laging may idea. Lolo, titignan natin kung makakatulong tayo sa mga tao sa baryo. Tama, hindi tayo pwedeng tamarin. Tutulungan natin lahat. May plano ako. Makakagawa tayo ng maliit na tindahan. At lahat ng kikitain natin, ibabalik natin sa mga nangangailangan. Napakabuti niyong 3. Alam kong may maliwanag na kinabukasan kayo. Habang lumalaki ang mga ampon, hindi nila nalimutan ang hirap na dinanas ni Lolo Enrico. Siyang nagpalaki sa kanila, kahit siya mismo ay pinalayas at wala ng anak na sumusuporta sa kanya. Isang araw, dumating ang balita sa baryo. May malaking kumpanya na naghahanap ng mga batang may talento para sa negosyo. Ang 3 kambal, kasama si Lindo, ay nagpasya na subukan. Lolo, kaya po ba natin ito? Pwede ba po? Kaya nyo yan, apo. Nandito lang ako, sa tabi ninyo. Huwag kayong matakot. Lolo, promise namin, hindi namin kayo pababayaan. Magtatagumpay kami. At ang kayamanan namin, Lolo, ibabalik namin sa inyo. Naging sayo sila araw-araw. Si Lindo ang natutong makipag-usap sa tao ng maayos. Si Lizardo ang natutong pamahalaan ng maliit na grupo. At si Alday ang dalubhasa sa mga numero at plano. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi mawawala ang problema. Ang mga anak ni Lolo Enrico na pinalayas siya noon ay nagbalik sa baryo. Tatay Enrico, ano ba yan? Bakit mo kinukuha ang lahat ng pagkakataon sa amin? Sigaw ng panganay na anak. Anak, matagal na akong pinalayas. Ngunit ginawa ko ang tama. Ngayon, ang mga ampon ko ang aking pamilya. Layo kayo! Hindi nyo kami matitinag! Lolong nag-alaga sa amin. Siya ang tunay na ama at guro namin. Ang mga anak ni Lolo Enrico ay nagulat. Hindi nila inasahan na ang 3 bata na pinalaki ng kanilang ama ay magiging ganito katalino, kabait at kadeterminado. Lumipas ang mga taon, lumaki ang 3 kambal at si Lindo. Naging matagumpay sila sa negosyo at unti-unti naipon ang kayamanan.
Ngunit sa puso nila, hindi nila nakalimutan na matandang nagpalaki sa kanila, si Lolo Enrico. Lolo, ang lahat ng ito, para po sa inyo. Salamat, Apo. Ang pinakamasayang kayamanan ko ay kayo. Wala nang iba. Dito nagtapos ang unang bahagi. Makikita ang tatlong bata na nagtagumpay. Ngunit may mas malaking sorpresa sa susunod na bahagi. Isang malaking lihim ang mabubunyag. At ang tunay na pagiganti at kabutihan ay magtatagpo sa isang hindi inaasahang paraan. Lumipas ang maraming taon, ang tatlong apo ni Lolo Enrico ay naging matagumpay na negosyante sa lungsod. Mayroong malaking bahay, maraming sasakyan at milyong-milyong pera sa bangko. Ngunit hindi nila nakalimutan ang matanda na nagpalaki sa kanila. Lolo, tingnan mo po ang bahay na ito. Para po sa inyo. Hindi na po kayo magugutom o mahihirapan. Lahat ng ito sa inyo. At ang mga negosyo natin, palaging may donasyon para sa mga mahihirap. Gusto namin maging inspirasyon, Lolo. Salamat, mga apo ko. Ang kayamanan ko ay hindi pera, kundi kayo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mga lumang sugat na hindi pa nagilom. Ang mga anak ni Lolo Enrico, na pinalaya siya noon, ay bumalik sa kanilang buhay, naghahangad ng kayamanan at paggiganti. Enrico, akala mo ba hindi namin malalaman kung gaano kayo yumaman sa tulong ng mga batang ito? Anak, hindi ko kayo pinilit noon. Ngayon, masaya ako sa buhay ko kasama ang mga apo ko. Naampon ko. Layo kayo! Si Lolo ang nagpalaki sa amin, hindi kayo! Si Lolo ang nag-alaga sa amin, hindi kayo. Kaya tigilan nyo ng pag-imasok. Ang mga anak ni Lolo Enrico ay nagalit at nagplano ng paraan para agawin ang lahat ng kayamanan. Ngunit hindi nila alam, ang tatlong apo ay matalino at may plano rin. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Alam naming gagawin nilang lahat para siraan tayo. Pero may paraan tayo para ipakitang tama at mali. Isang gabi, nagtipon ang tatlong bata sa lumang sala. Si Alday ay may dalang laptop. Si Lizardo may dala ng dokumento ng negosyo. At si Lindo may dala ng lumang diary ni Lolo Enrico. Tingnan nyo ito. Sa mga lumang diary entries ni Lolo, makikita natin lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Pwede natin itong gamitin para ipakita kung sino talagang tama. Tama. At ipapakita natin sa publiko kung gaano tayo pinagmalasakit ng lolo at kung paano siya pinalayas ng sariling anak. Basta po, Lolo, hindi na po kayo mahihirapan. Ngayon, kami magbabalik ng hustisya. Kinabukasan, nagpunta ang tatlong bata sa harap ng mga anak ni Lolo Enrico at ng buong baryo. May dala silang dokumento, larawan at lumang diary. Bayan, narito ang katotohanan. Ang matanda na ito, si Lolo Enrico, ang nagpalaki sa amin. Siya ang tunay na nagmahal at nag-alaga sa amin, hindi ang kanyang sariling mga anak. Lahat ng negosyo at tagumpay namin dahil sa sakripisyo ng lolo. At ngayon, kami magbibigay ng kayamanan, hindi para sa galit, kundi para sa kabutihan. Si Lolo ang tunay na bayani dito. Hindi ang mga taong nagpalayas sa kanya noon. Nagulat ang mga anak ni Lolo Enrico. Hindi nila inasahan ang tatlong bata ay magiging matalino, malakas at may tapang ipaglaban ang katotohanan. Ang buong baryo ay humanga sa kanila. Paano nangyari ito? Natatarantang sabi ng anak ni Lolo Enrico. Anak,
Hindi ang pera ang sukatan ng tama at mali. Ang pagmamahal at kabutihan ang tunay na kayamanan. Natutunan ko yun noon. At ngayon, nakikita ko na rin sa mga apo ko. Dahil sa katapangan at talino ng tatlong bata, ang kayamanan ay ginamit hindi para sa galit, kundi para sa kabutihan. Nagpatayo sila ng ospital, paaralan at mga proyekto sa baryo para sa mahihirap. Lolo, tingnan niyo po. Ang lahat ng bata sa baryo ay may oportunidad na ngayon. Lahat ay natutulungan. Tama. At ang bawat isa, nakakakita kung gaano kahalaga ang kabutihan. Hindi lang tayo yumaman sa pera, kundi sa pagmamahal at respeto. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang matanda na pinalayas ng sariling anak ay muling nakaramdam ng ligaya. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal ng tatlong apo na inampun niya. Ngayon, masaya ako. Hindi ko na kailangan ng kahit ano pa. Dahil kayo, ang aking kayamanan. Ngunit bago matapos ang kwento, may darating pang malaking sorpresa. Isang misteryosong tao mula sa lungsod ang dumating na may dalang lihim tungkol sa tunay na kayamanan ng pamilya Enrico. Matapos maipakita ng tatlong bata ang kabutihan ng kanilang lolo Enrico at mapahiya ang mga anak nito, may dumating na isang tao mula sa lungsod. Suot niya ang itim na Amerikana at may hawak na luma at makapal na sobre. Magandang araw sa inyo. Ako'y may dalang lihim na matagal nang nakatago tungkol sa pamilya Enrico. Sino po kayo? At ano pong lihim ang dala ninyo? Mas mabuti po kung sabihin nyo ng direkta. Hindi namin nahayaang magpanggap dito. Tama. Lolo, tingnan natin. Baka may kinalaman ito sa kayamanan o sa nakaraan. Anak, pakinggan natin. Minsan, ang katotohanan ay lumalabas sa mga hindi inaasahang paraan. Binuksan ng misteryosong tao ang sobre. Sa loob nito ay may lumang dokumento, litrato at isang lihim na testamento ng pamilya Enrico. Ang tunay na kayamanan ng pamilya Enrico ay hindi lamang pera. May matandang kayamanan na itinago ng inyong ninuno na nakatago sa lumang lupain ito sa baryo. At ayon sa dokumento, ang tatlong apo na pinalaki ni Lolo Enrico ay siyang karapat-dapat na tagapagmana. Lolo, totoo po ba ito? May nakatagong kayamanan pa pala ang pamilya natin. Kung totoo, kukunin natin ito. Ngunit hindi para sa sarili natin. Para po ito sa kabutihan ng lahat. Tama. Lolo, maaari ba nating hanapin ito kaagad? Baka ito na ang pagkakataon natin. Kung ito ang tamang paraan, sundan natin ang dokumento. Ngunit maging maingat, mga apo ko. Ang kayamanan ay hindi lang pera, kundi pati ang aral sa buhay. Sa gabing iyon, nagplano ang tatlong apo at si Lolo Enrico. Sumunod sila sa mapa at mga palatandaan na nasa lumang dokumento. Ang lugar ay isang lumang bahay sa gilid ng baryo, puno ng alikabok at lumang gamit. Lolo, tingnan nyo, may nakasulat sa dingding, parang code. Hindi mahirap intindihin, kailangan nating ilipat ang mga kahon ayon sa marka sa sahig. Lahat ayusin natin ng tama. Kung mali, baka hindi lumabas ang kayamanan. Habang inaayos nila ang mga lumang kahon, biglang may lumabas na trapdoor sa sahig. Sa ilalim nito ay may lihim na silid. Lolo, ang lalim po, ang dilim po, pero andito na po yata ang kayamanan. Hindi na tayo susuko, lalo na't para sa lolo. Check natin lahat. Baka may mas maraming kayamanan
kaysa sa iniisip natin. Pumasok sila sa lihim na silid. Ang silid ay puno ng ginto, alahas at dokumento ng lupaing pagmamayari ng pamilya Enrico. Ngunit sa gitna nito ay isang lumang kahon na may nakasulat, para sa mga tunay na mahal ng pamilya. Lolo, tingnan niyo po. Ito po yata ang pinakamahalaga. Hindi lang ito pera. May kasamang dokumento, kwento, at mga aral ng ating pamilya. Lolo, ang tagumpay po natin ay hindi lang sa negosyo, kundi sa tamang puso. Tama po ba? Tama, apo ko. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal, sakripisyo, at kabutihan. Ang lahat ng ito, inyong natutunan at naipakita sa buong baryo. At sa sandaling iyon, ang tatlong apo ay nagpasya. Ang kayamanan ay hindi nila itatago. Ginamit nila ito para sa mga proyekto sa baryo, tulad ng paaralan, ospital, at mga oportunidad para sa lahat. Lolo, tingnan niyo po. Ang lahat ay masaya at natutulungan. Hindi lang pera ang tagumpay, Lo, kundi ang pagmamahal at pagtulong sa iba. Tama. At lahat ay makakakita kung gaano kahalaga ang kabutihan. Ang mga anak ni Lolo Enrico na noon ay mayabang at mapanukso ay napahiya sa harap ng buong baryo. Hindi nila nakuha ang kayamanan, ngunit nakita nila ang tunay na halaga ng pamilya at kabutihan. Ngayon, masaya ako. Ang kayamanan ko ay hindi pera, kundi kayo, mga apo ko. At ang kabutihang ipinapakita ninyo sa mundo. At dito nagtapos ang part ng kwentong ito, kung saan lumabas ang super rich twist, ang lihim ng pamilya at ang kabutihan ng tatlong apo ay naging daan para sa tunay na hustisya at tagumpay. Matapos matagpuan ng tatlong apo ang lihim na kayamanan at maipakita ang kabutihan ng Lolo Enrico, may isa pang hamon na dumating. Ang mga anak ni Lolo Enrico ay nagalit sa pagkatalo at nagplano ng huling hakbang upang agawin ang kayamanan at pababain ang tatlong apo. Hindi pa tapos ito. Lalo na't nakawin nila ang lahat ng karangalan namin. Galit na sabi ng anak ni Lolo Enrico. Layo kayo! Huwag niyong isipin na pwede niyong sirain ang lolo at kami. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Kahit anong gawin nila, kaya natin ito. Meron na tayong plano. Kung susubukan nila tayo, hindi sila makakaligtas ng walang kahihinatnan. Kinabukasan, dumating ang mga anak ni Lolo Enrico kasama ang ilang kaalyado. Nagdala sila ng malalaking abogado, mga dokumento at kahit mga mamamahayag para siraan ang pangalan ng lolo at ng tatlong apo. Enrico, mga apo, ang kayamanan ay amin at ipapakita namin sa lahat na kaya'y walang karapatan. Sigaw ng anak ni Lolo Enrico. Anak, kahit anong gawin ninyo, ang tama ay palaging mananalo. Ang kayamanan na hindi lamang sa pera. Nakita ko na sa mga apo ko ang tunay na yaman. Ngunit sa harap ng publiko, ipinasya ng tatlong apo na ipakita ang katotohanan at aral sa pamamagitan ng dokumento, larawan at ang lumang diary ni Lolo Enrico. Bayan, narito ang katotohanan. Si Lolo Enrico ang tunay na nag-alaga sa amin. Pinalaki kami ng pagmamahal at sakripisyo. At mga anak niya noon, pinalayas siya. Ngunit kami lumaki at naging matagumpay dahil sa kanya. Ang bawat kwento at dokumento, lahat ay totoo. Hindi to haka-haka. Lahat ng kayamanan na nakuha namin ngayon ay para sa kabutihan, hindi para sa galit o kapangyarihan. Napahiya ang mga anak ni Lolo Enrico sa harap ng buong baryo. Sinubukan nilang agawin ang kayamanan. Ngunit ang publikong humanga sa tatlong apo at kay Lolo Enrico ay tumayo laban sa kanila.
Hindi! Hindi to pwede! Paano nangyari ito? Natatarantang sabi ng anak ni Lolo Enrico. Anak, may isang bagay na matagal mong hindi naintindihan. Ang kayamanan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa puso. At sa puso ng 3 apo ko, nakita ko ang tunay na pamilya. Habang lumalakas ang tensyon, nagpasya ang 3 apo na ipakita ang huling akbang ng kabutihan. Isang malaking proyekto para sa baryo. Pinunduhan ng natagpuang kayamanan. Bayan, narito ang bagong ospital at paaralan para sa lahat. Tama! Ang bawat bata ay may pagkakataon na matuto. At bawat pamilya ay may tulong na kailangan. Ang kayamanan ay para sa kabutihan, hindi para sa galit. Ang mga anak ni Lolo Enrico ay nakita kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Hindi nila nakuha ang kayamanan. Ngunit nakita nila na ang 3 apo at ang lolo ay may tunay na impluwensya at respeto sa buong baryo. Tay, apo, mali kami. Hindi namin naintindihan ang tunay na kahulugan ng pamilya. May konting pagsisisi na sabi ng anak ni Lolo Enrico. Anak, matagal ko nang tinanggap ang lahat. Ang mahalaga ay natutunan nyo rin ang tama. Ang kabutihan ay hindi huli kung natutunan nyo ito ngayon. Sa wakas, ang baryo ay nagdiwang. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakaisa, kabutihan at tamang aral na ipinakita ng lolo at ang 3 apo. Lolo, tingnan niyo po. Ang lahat ay masaya at natutulungan. Ang lahat ay nakakita kung gaano kahalagang kabutihan, sakripisyo at pagmamahal. Hindi lang sa pera, kundi sa puso at gawa. Doon makikita ang tunay na kayamanan. At dito nagwakas ang part ng kwentong ito. Ang final confrontation at ang tunay na aral ng pamilya Enrico ay ipinakita sa lahat. Ang 3 apo ay naging tagapangalaga ng kayamanan, hindi para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. Matapos ang huling laban at ipakita ang tunay na kayamanan at kabutihan, ang baryo ay nagkaroon ng bagong simula. Ang 3 apo ni Lolo Enrico ay naging inspirasyon sa lahat. Lolo, tingnan po natin. Lahat ng bata sa baryo ay nag-aaral na. May bagong ospital din po tayo para sa may mga sakit. Hindi lang tayo yumaman sa pera, kundi sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ipinakita natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Tama! At lahat ay nakakita kung gaano kahalaga ang pagmamahal at sakripisyo. Ang mga anak ni Lolo Enrico, bagamat natalo at napahiya, ay natutong pahalagahan ng tamang daan. Unti-unti nilang naintindihan na ang pagmamahal at kabutihan ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. Tay, apo, mali kami noon. Hindi namin naintindihan ang tunay na halaga ng pamilya at kabutihan. Anak, ang kabutihan ay hindi huli. Ang mahalaga ay natutunan ninyo ngayon. Ang pamilya at pagmamahal ay kayamanang hindi mapapantayan ng pera. Sa loob ng maraming buwan, ang 3 apo ay nagpatuloy sa paggamit ng kayamanan hindi para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng baryo. Nagtayo sila ng paaralan, nagbigay ng scholarship sa mga batang masipag at mahihirap, at nagtatag ng mga proyekto para sa kalusugan at kabuhayan. Lolo, tingnan niyo po. Lahat ng bata sa baryo ay may pagkakataon na matuto. Lahat ay masaya at natutulungan na. Tama. Ang kayamanan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. Ang baryo ay naging masigla, masaya at puno ng pag-asa. Ang bawat tao ay humanga sa 3 apo at sa Lolo Enrico. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan at pagmamahal na ipinapakita nila araw-araw.
Sa huling eksena, nagtipon ang lahat sa harap ng lumang bahay ni Lolo Enrico. May maliit na seremonya upang ipagdiwang ang tagumpay. Hindi lamang sa kayamanan, kundi sa kabutihan, pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Lolo, salamat po sa lahat. Dahil po sa inyo, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng buhay. Lolo, hindi po namin kayo pababayaan. Ang bawat takbang namin para po sa inyo at sa kabutihan ng baryo. Tama! Ang kayamanan po natin ay hindi lang para sa pera, kundi para sa kabutihan, kaalaman at pagmamahal. Mga apo, kayo ang tunay na kayamanan ko. Hindi ko na kailangan ng iba pa. Ang pagmamahal ninyo at kabutihan ang pinakamahalaga. Ang mga anak ni Lolo Enrico ay nakakita ng pagbabago sa kanilang sarili. Natutunan nila ang kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at kabutihan. Hindi nila nakuha ang kayamanan sa pera, ngunit nakuha nila ang aral ng buhay na mas mahalaga sa anumang bagay. Tay, salamat po. Ngayon, naintindihan namin ng tama. Sana po'y patawarin niyo kami. Wika ng anak ni Lolo Enrico. Anak, ang mahalaga ay natutunan ninyo. Ang pagkakamali ay parte ng buhay. Ang kabutihan ay hindi huli kung natutunan ninyo ito ngayon. At sa uli, ang baryo ay nagdiwang hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa pagmamahal, kabutihan at pamilya. Ang tatlong apo ay nanatiling inspirasyon at si Lolo Enrico ay muling nakaramdam ng ligaya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Lolo, tingnan niyo po. Lahat ay masaya. Ang lahat ay natuto na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa pera. At dito nagtatapos ang kwento ng Lolo Enrico, ang tatlong apo na pinalaki niya, at ang tunay na kayamanan ng pamilya. Hindi lamang sila yumaman sa pera, kundi sa pagmamahal, respeto at kabutihan. Ang mga aral na tatagal sa bawat henerasyon. Sa uli, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay ay pamilya, kabutihan at pagmamahal. Hindi nasusukat sa ginto o pera, kundi sa puso at gawa. Samantala, maraming tao ang nagtatanong kung nasaan ang tunay na magulang nina Lindo, Lizardo at Alday. Bakit sila iniwan sa pintuan ni Lolo Enrico? Bakit hindi na sila bumalik? Ang totoo, ang kanilang tunay na mga magulang ay dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Sila ay mahihirap na mag-asawa na dumayo sa baryo upang maghanap ng trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, nagkasabay ang sakit, gutom at kawalan ng tirahan. Isang gabi, nang makita nilang hindi na nila kayang buhayin ang tatlong sanggol, napilitan silang gumawa ng pinakamabigat na desisyon sa kanilang buhay. Mas pipiliin kong masaktan kami kaysa magutom at mamatay ang mga anak namin. Umiiyak na wika ng ina ng mga bata noon. Alam nila na si Lolo Enrico ay mabuting tao, kaya doon nila iniwan ang mga bata. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil umaasa silang may magmamahal at mag-aaruga sa kanila. Pagkaraan ng ilang araw, ang tunay na mga magulang ay nagkasakit ng malubha. Hindi nagtagal, sila ay pumanaw. Walang pamilya, walang kayamanan, at walang iniwang pangalan para sa kanilang mga anak. Ang tanging iniwan nila ay ang pag-asang magiging maayos ang kinabukasan ng mga bata. Hindi na nila nasilayan ang paglaki ni Lindo, Lizardo at Alday. Hindi nila nakitang tagumpay, ang kayamanan at ang kabutihang ginawa ng kanilang mga anak. Ngunit ang sakripisyo nila ang naging simula ng lahat. Kung tutuusin, dalawang naging magulang ng mga bata sa kwentong ito. Ang mga tunay na magulang na nagsakripisyo at nagbitiw. At si Lolo Enrico na tumanggap, nag-aruga at nagmahal. Ipinapakita ng bahaging ito
na ang pagiging magulang ay hindi lang sa dugo kundi sa gawa, sakripisyo at pagmamahal. Ang tunay na magulang ng mga bata ay minahal sila hanggang sa huli sa pamamagitan ng pagpapakawala. Habang si Lolo Enrico ay minahal sila sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapalaki. Hindi lahat ng magulang ay perpekto. May mga gumagawa ng mahihirap na desisyon hindi dahil masama sila, kundi dahil gusto nilang mabuhay ang kanilang mga anak ng mas maayos. At hindi rin lahat ng tunay na ama at ina ay kadugo. Minsan, sila ang mga taong nandiyan kapag kailangan mo kahit walang kapalit. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.